So meron pong low pressure area na labas-pasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Silipin nga natin yan. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So merong isang low pressure area na labas-pasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Ito po yung nasa itaas na bahagi ng ating bansa. Yan po ay nasa loob na ng ating PAR kahapon pa. Lumabas kaninang umaga at kaninang hapon, pumasok ulit sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan, napakalapit po niyan sa ating boundary line at anong oras pwede na po makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, maliit po ang tsansa nitong maging isang ganap na bagyo. Pero para sa Japan Meteorological Agency, ito po ay nasa tropical depression category na o isang mahinang bagyo. Either way, hindi natin ito nakikitang pumunta sa ating bansa or wala po tayong nakikitang landfall scenario para dito. Sumasabit lamang yung kanyang panglabas na kaulapan dito sa may extreme northern Luzon, dyan po sa may area ng Batanes, pero ito po ay palayo rin sa ating bansa. Bakit nga ba labas-pasok? Unang-una, ito po ay isang mahinang weather system. Kapag medyo mahina pa yung ating weather system, medyo erratic pa yung kanyang pagkilos or paggalaw. May mga pagkakataon din lumilipat-lipat yung kanyang gitna. Pangalawa, napakalapit po niyan sa ating boundary line. Kaya konting galaw lang o kilos ng kanyang gitna, maaari po yung lumabas or pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Narito po yung mga dinaanan na itong ating binabantayang low pressure area. At ito nga ay nandito na, mas malapit pa sa mga isla dito po sa may southern portion ng Japan at sa ating boundary line kumpara sa ating landmass or kalupaan. So narito ang ensemble forecast track para sa ating binabantayang low pressure area. Sa kasalukuyan nga ay nandito yan, nagmi-meander o nakatambay dito sa southern portion ng Japan, napakalapit sa ating boundary line. Nandun po yung Taiwan at nasa ibaba naman po niyan ang extreme northern Luzon. Pinapakita dito na ito ay kikilos, pahilaga o paitaas, palayo sa ating bansa at hindi rin natin ito nakikitang maging isang malakas na weather system. Maliban dyan, itong mga cloud cluster o grupo ng kaulapan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay hindi natin nakikita ng significant na paglakas at posibleng sumunod lamang dito sa ating binabantayang sama ng panahon sa itaas na bahagi ng ating bansa. So maliban sa mga to, wala pa po tayong inaasahang posibleng mabuong bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility in the next few days. Maliban sa habagat or southwest monsoon na nakaka-apekto dito sa extreme northern Luzon na hinihila itong ating binabantayang sama ng panahon o low pressure area, mananatiling maliwalas at malinsangan ang panahon natin sa malaking bahagi po ng ating bansa. Kasama na po dyan ang Metro Manila. Pero again, posible pa rin po yung mga pag-ulan o mga thunderstorms tuwing hapon at gabi. Muli, ito po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia.